Marunong ka bang gumawa ng proposed ordinance? Ang gagawin natin ngayon ay maikling panukalang ordinansang Tagalog. Sariling gawa natin ito upang gawing halimbawa lamang. Hindi po ito ang nakikita mong aprobado ng ordinansa, kundi ito po ang ipinapakalendaryo mo bago ang sesyon upang ihain sa sanggunian. Naiintindihan ko po na sa bawat sanggunian ay may iba't ibang nakasanayang format, kung kaya't sa biglang tingin ay magkakaiba. Pero format lang po iyon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pinakamahalagang bahagi mismo. I-adjust mo na lamang po sa kung ano ang nakasanayan ninyo. Una, dahil ito ay draft, pwede kang maglagay sa pinakaitaas ng panukalang ordinansa bilang. Diyan po sa blanco, kalihim na ang magsusulat ng bilang upang iyon ang maisulat sa item sa agenda. Hindi po ito mahalagang bahagi ng panukalang ordinansa, pero bilang formality, pwede mo itong isulat. Dadako na po tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ordinansa, ang titulo. Gumawa tayo ngayon ng halimbawa ng titulo. Isang ordinansang nagbabawal sa mga asong gala, nagtatakda ng pansamantalang kulungan at nagpapataw ng parusa sa tagapangalaga o may-ari nito. Ang titulo ay dapat direkta at sa unang pagbasa pa lamang ay dapat may ideya na kaagad ang tao kung ano ang nilalaman nito. Tila ito ay isang hindi kumpletong pangungusap. Ito ay karaniwang nakasulat sa malalaking titik at nakasenter sa dokumento. Bakit po ginawa nating tagapangalaga o may-ari sa halip na may-ari na lang? Upang mabawasan po ang palusot ng mga lalabag. Baka sabihin ay nasa ibang lugar ang tunay na may-ari at siya ay napag-utusan lamang na alaga ang pansamantala ang nahuling alagang hayop. Bago po tayo mag-proceed, mag-subscribe ka po pagkatapos mong panoorin ang video. Halos lahat ng video sa channel na ito ay classic o timeless. Ibig sabihin po, hindi basta naluluma. Maaring sa sunod na 10 taon o higit pa, marami pang magagamit na principles at pwede mong balik-balikan. Tuloy po tayo. Sa ilalim ng titulo, doon mo po isusulat ang author. Kung may kasamahan ka, itala mo rin ang co-author or co-authors. Pagkatapos ng authorship, ay maglagay ka ng ordaining clause o enacting clause sa ilalim nito. Pinagtitibay ng sangguniang barangay ng barangay, bayan, syudad ng na. Ang ordaining clause ay nagpapahayag ng otoridad ng sanggunian sa pagpasa ng ordinansa. Tandaan po, ang tawag dito ay ordaining clause. Ngayon, dadako po tayo sa mga seksyon ng ordinansa. Gumawa tayo ng unang seksyon. Lagyan natin ang pangalan ng ordinansa upang madaling matandaan ng tao. Section 1, ang ordinansang ito ay tatawaging Aso Mo, Sagot Mo Ordinance 2026. Pwede pong wala ng taon dahil pangalan man lang, hindi po ito mandatory. So kung sa tingin mo ay hindi na kailangan ang pangalan o wala kang maisip, huwag ka na lang maglagay dito. Ang sunod pong section ay Declaration of Policies o pahayag ng mga patakaran. Dito po isusulat mo ang basehan ng panukala mo. Makikita kung ano ang basehan mo sa batas, sa konstitusyon o sa anumang regulasyon ng pamahalaan. Pwedeng isang paragraph o talata lang po ito, pwede rin marami, depende na po sa iyo. Dapat logical ang pagkagawa mo rito at may isang main idea lang sa bawat talata. May mga sanggunian po na ginagawa ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na whereas clauses. Pero sa ngayon, gagawin natin itong yari sa mga paragraphs. Gumawa po tayo ng 3 probisyon sa Section 2. Gawin natin ang unang probisyon o provision. Section 2, pahayag ng mga patakaran. Ipinapahayag ang patakaran ng barangay upang pangalagaan at panatilihin ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente nito laban sa mapanganib at nakamamatay na mga epekto ng rabies.
Gawin po natin ang pangalawang probisyon sa ilalim ng Section 2. Alinsunod sa Section 5 ng Republic Act numbered 9482 o mas kilala bilang Anti-Rabies Act of 2007, inaatasan ang mga may-ari ng aso na panatilihin ang mga ito sa ilalim ng kanilang kontrol at huwag hayaang gumala sa mga pampublikong lansangan at lugar. Gawin po natin ang pangatlong probisyon sa ilalim ng Section 2. Ayon sa Section 16 ng Local Government Code of 1991, ang bawat lokal na pamahalaan, kabilang ang mga barangay, ay may kapangyarihan sa loob ng nasasakupan nito na itaguyod at pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan nito. Ganito na po ang anyo ng buong Section 2 kapag pinagsama-sama na natin. 3 paragraphs. Sa unang paragraph, isinulat mo ang patakaran ng barangay. Sa pangalawa, binanggit mo ang isang batas, ang Anti-Rabies Act. Sa pangatlo, binanggit mo ang Section 16 ng Local Government Code na nagsasaad ng tinatawag na General Welfare Clause. Pag may nag-question sa iyo na pahirap ang panukala mo, ituro mo ang Section 2. Nasa batas ka mo yan. Kung sa format na ginagamit nyo sa inyong sanggunian ay whereas ang isinusulat sa pahayag ng patakaran at hindi by paragraph, lagyan mo na lang po ng whereas o samantala sa unahan ng bawat paragraph. Magiging ganito na po ang anyo ng Section 2. Huwag pong malilito, Section 2 pa rin po yan. Ang binago lang po dyan, naglagay ka ng samantala na malalaking titik at nakabold at may kama pagkatapos. And then, sinimulan mo ang paragraph sa maliliit na letters. Ang dulo ng unang paragraph ay nagtapos sa semicolon, ang pangalawa ay sa semicolon pa rin, at ang pangatlong paragraph ay sa period. Gumawa na po tayo ng Section 3. Dito, gagawa po tayo ng tinatawag na definition of terms o kahulugan ng mga termino. Ang pagkakaroon po ng section para sa kahulugan ng mga termino ay depende sa uri ng ordinansa. Kung hindi kinakailangan, huwag ka pong maglagay. Subalit sa uri ng ordinansang ginagawa natin, kailangang may section para sa kahulugan ng mga termino upang maging malinaw at walang iba't ibang interpretasyon. Kapag may kalituhan sa mga termino sa ordinansa, dito po dapat tumingin ng kahulugan sa seksyon na ating gagawin. Halimbawa, pag ipinatupad na ang ordinansa, baka sabihin ng isang nagagalit na may-ari, bakit naman ninyo hinuli? Asong gala lamang ang nakalagay sa ordinansa ninyo. Ibig sabihin, tumutukoy lang sa mga pinabayaan na talaga. Kaninang umaga lang yan nakawala, subukan ninyong dalahin at idedemanda ko kayo. Kung mapapansin mo po, kailangan malinaw ang ordinansa, lalo na ang bawat salitang gagamitin dito upang maiwasan ang gulo. Sensitibo ang panukalang ito, sapagkat ang ganitong uri ng alaga ay personal na ari-arian at marami po sa atin ang itinuturing itong bahagi ng pamilya. Gawin na po natin ang Section 3. Bibigyan natin ng kahulugan ang unang termino upang ang termino ay maging malinaw. Section 3. Kahulugan ng mga termino. Para sa mga layunin ng ordinansang ito, ang mga sumusunod na termino ay mga ngahulugan ng mga sumusunod. Asong gala, tumutukoy sa aso na matatagpuan sa mga pampublikong kalsada at lugar, maliban kung ito ay may tali at may paggabay ng tagapangalaga o may-ari. Tumutukoy rin ito sa isang nakawala o pinakawalan ng nag-aalaga o may-ari at matatagpuan sa pribadong ari-arian ng iba. Sa pagkakataong ito, upang maituring na asong gala, kailangang may reklamo ang may-ari ng pribadong lugar kung saan ito natagpuan. Kung mapapansin mo po, may dalawang uri ng kategorya. Ang una ay ang mga nasa pampublikong kalsada at lugar. Lahat ng nanduroon ay sakop ng ordinansa. Subalit may eksepsyon. Kapag may tali at ginagabayan ng tagapangalaga o may-ari, hindi sakop ng ordinansa, hindi bawal.
Bakit po gumamit tayo ng conjunction na at sa pagitan ng may tali at ginagabayan ng tagapangalaga o may-ari? Magkasamang kondisyon po yan upang maka-avail ng exception upang maiwasan ang palusot. Dahil kung sa halip na at ay o ang isinulat natin, hindi maituturing na sakop ng ordinansa ang isang may tali at naglalakad kahit walang taong kasama. Ang pangalawang uri ay ang matatagpuan sa pribadong lugar. Subalit ang nasabing lugar ay hindi pagmamay-ari o wala sa pamumosisyon ng may-ari. Halimbawa, nangangapit bahay ang nasabing alagang hayop. Papasok lang ito sa kategorya kung may reklamo ang kapitbahay, halimbawa sa mga opisyal na nanghuhuli ng oras na iyon. Bakit ginawa po natin na kailangang may reklamo muna bago ituring na sakop ng ordinansa? Dahil mahirap naman po sa sitwasyon ng nagpapatupad kung papasok sila sa pribadong lote kahit pa walang bakod upang manghuli. Dumako na po tayo sa pangalawang termino, pansamantalang kulungan. Tumutukoy sa isang istruktura na pagmamay-ari ng barangay sa purok na siyang magiging pansamantalang himpilan ng mga mahuhuli bago ang mga ito ay tuluyang ilipat sa dog pound ng munisipyo o syudad kung hindi nabawiin ang mga ito na mga tagapangalaga o mga may-ari alinsunod sa ordinansang ito. Mahalaga rin ito upang malaman ng tao kung saan dadalahin ang kanilang alagang hayop pagkatapos mahuli. Ipinagpalagay po natin na ang barangay ay walang sariling dog pound, kaya pansamantala lamang at ang munisipyo o syudad ay may existing ordinance rin para dito. Tapos na po tayo sa Section 3, Definition of Terms. Ito na po ang buong anyo ng Section 3. Dumako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ordinansa. Nakasulat rin ito sa isang seksyon. Ito yung probisyon na nagsasaad ng ipinagbabawal o anumang itinatakda ng ordinansa. Ang tawag dito ay substantive provision o operative provision. Section 4, pagbabawal sa asong gala. Ang mga asong gala ay mahigpit na ipinagbabawal sa teritoryo ng barangay. Anumang asong gala na matagpuan sa anumang oras ay huhulihin ng pamahalaang barangay. Malinaw po ang ipinagbabawal. Malinaw na rin kung ano ang sakop ng asong gala dahil binigyan na ng kahulugan sa definition of terms kanina, kaya hindi na kailangang i-describe pa sa section na ito kung ano ang termino. Malinaw rin kung kailan pwedeng hulihin anumang oras. Ang ibig sabihin, pwedeng araw man o gabi manghuli. Normally naman po, ang magpapatupad nito ay sa araw ito gagawin. Tandaan, ang tawag dyan ay substantive provision o operative provision. Gagawin po natin ang sunod na section at isasaad dito kung alin o sino ang ma-implement. Section 5, tagapagpatupad. Ang ordinansang ito ay ipapatupad ng punong barangay sa pamamagitan ng Barangay Rabies Control Committee o BRCC sa tulong ng Barangay Peace and Security Officers. Ang bahaging ito ng ordinansa tungkol sa kung sino o alin ang magpapatupad ay karaniwang hinahanap ng nakatataas na sanggunian sa panahon ng review, kaya mas maganda pong may isang probisyon para dito. Dito po, ipinagpalagay natin na kayo ay may dati ng nabuong BRCC. Si Kapitan po ang mapatupad dahil siya ay nasa executive at hindi ang sanggunian na legislative body. Subalit ang pagpapatupad ay sa pamamagitan ng BRCC sa tulong ng mga tanod o BPSOs. Gagawin po natin ang susunod na section tungkol sa paraan ng pagpapatupad. Gumawa tayo ng Section 6. Dapat malinaw ang proseso ng pagpapatupad para sa kaalaman ng taong bayan at para na rin sa kaalaman ng magpapatupad. Gagawa po tayo ng step-by-step na proseso. Section 6. Proseso ng pagpapatupad. Ang ordinansang ito ay ipapatupad sa pamamagitan ng mga sumusunod na proseso. Huhulihin ang mga asong gala
at dadalahin ito sa pansamantalang kulungan ng barangay sa loob ng 3 oras pagkatapos mahuli at doon ay ikukulong ang mga ito sa loob ng 3 araw mula sa oras ng pagkahuli upang bigyang daan ang mga tagapangalaga o may-ari na bawiin ang mga ito. Naglagay din tayo ng oras kailan dapat dalahin sa pansamantalang dog pound mula sa oras na sila ay mahuli upang hindi sila magtagal at mahirapan sa sasakyan. Upang bawiin ang nakakulong, ang tagapangalaga o may-ari ay kailangang magpakita ng katibayan na nabayaran na sa ingat yaman ng barangay ang bayarin sa pagbawi. Kung ito ay hindi binawi sa loob ng itinakdang panahon, ito ay ililipat sa Municipal Dog Pound alinsunod sa umiiral na ordinansa ng munisipyo o syudad. Titiyakin ng BRCC ang wastong pangangalaga at pagbibigay ng sapat na pagkain sa mga ito habang nasa kustodiya ng barangay. Itinakda rin natin na papakainin ang mga ito habang nasa kulungan bilang pagkilala sa kanilang karapatan ayon sa batas. Dumako po tayo sa bayarin upang mabawi o ma-recover. Section 7, bayarin sa pagbawi. Ang bayarin sa pagbawi na nagkakahalaga ng 500 piso bawat isang nahuli ay babayaran sa barangay ng tagapangalaga o may-ari. Ang halaga pong ito ang binanggit kanina na dapat bayaran bago ma-recover ang hayop sa temporary impounding area. Tansyahin mo na lang kung ano ang angkop na halaga. Isang halaga na kayang bayaran ng tao pero magkakaroon sila ng aral. Isang halagang hindi naman napakataas sapagkat baka hindi nabawiin ang alaga nila at ang resulta ay magiging crowded ang kulungan at kawawa din naman po ang mga hayop na mahuhuli. Isipin mo po ang angkop na halaga para sa inyong barangay. Dumako na po tayo sa penalties o mga parusa. Ang paglalagay po ng parusa sa isang ordinansa ay nakasalalay sa iyong pagpapasya kung magtatakda kayo o hindi. Sa pagkakataong ito, ipagpalagay natin na magtatakda po tayo ng parusa. Ayon sa Section 391 ng Local Government Code, ang fine o multa na ipapataw ng barangay ay hindi hihigit sa 1,000 piso sa bawat paglabag. Gumawa po tayo ng Section 8. Pataas ang halaga ng parusa mula sa unang paglabag. Section 8. Mga parusa. Ang sino mang tagapangalaga o may-ari ng nahuling asong gala ay papatawan ng mga sumusunod na parusa. Multang 300 piso sa unang paglabag. Multang 600 piso sa pangalawang paglabag. Multang 1,000 piso sa pangatlong paglabag. Maaring magtanong po kayo, bakit may bayarin ng 500 piso may parusa pa? Magkaiba po ang dalawa. Ang 500 na babayaran sa pag-recover ay tinatawag na bayarin o regulatory fees na ipinapataw upang gamitin ang pondong maiipon para gastusin sa patuloy na operasyon ng panghuhuli at ng pansamantalang dog pound. Samantala, ang graduated naman na multa mula 300 pesos hanggang 1,000 pesos ay tinatawag po na fine. Ito ay parusa sa paglabag sa ordinansa. Ipinapataw ito, bawiin man niya o hindi, ang asong gala. Subalit ikaw po ang magpapasya kung aalisin mo ang isa dyan. Ang ginagawa natin ay halimbawa lamang. Ang susunod pong section ay ang tinatawag na separability clause o sa Tagalog ay sugnayang pagkakahiwalay. Halimbawa, ang isang ordinansa ay may 10 probisyon at idineklara ng korte ang 2 probisyon bilang labag sa batas o sa konstitusyon. Ang natitirang 8 mga probisyon na hindi po idineklarang walang bisa ay mananatili ang legal na epekto. Ilagay nyo na lang po ito. Section 9. Sugnayang pagkakahiwalay. Kung ang alinmang probisyon ng ordinansang ito ay ideklarang walang bisa o labag sa saligang batas, ang mga naiwang mga probisyon na hindi naapektuhan ay magpapatuloy na may bisa.
Bago po natin gawin ang panghuling section, gusto ko lang pong sabihin na ang link ng full text ng panukalang ordinansang ito na ginagamit nating halimbawa ay maaari niyong makuha ng buo sa comment ko sa comment section. Halimbawa lang po ito, malaya kayong i-edit kung gusto nyong iakma sa inyong barangay. Pwede nyong i-copy-paste, pwede rin ninyo i-download. May inilagay rin po akong English version. Ang panghuling section po ay ang effectivity clause o ang pagkakabisa sa Tagalog. Dito po nakasulat ang panahon kung kailan ganap na magkakabisa at maipatutupad ang ordinansa. Kapag ang ordinansa ay may penal sanction o parusa, hindi sapat ang aprobahan ito. Magkakabisa ito kapag naipost na ito sa mga lantad na lugar sa loob ng magkakasunod na 3 semana ayon sa Section 511 ng Local Government Code. Section 10, Pagkakabisa. Ang ordinansang ito ay magiging epektibo kapag mapagtibay na at mailathala alinsunod sa Section 511 ng Local Government Code of 1991 at iba pang mga regulasyon. Kung may natutunan ka po sa video na ito, mag-like na po at mag-subscribe sa ating channel. Salamat po sa panonood.